Hello guys, shout out to everybody. So ngayon, pakinggan natin yung klaro kung sino ang nagsisinungaling. At ngayon, sigurado ako na hindi papayag si BBM na hindi makukulong itong nagsisinungaling. Dahil alam ninyo, si BBM ay may prinsipyong tao at binoto ng 31 million. Siya ay may dignity and credibility sa kanyang trabaho as a leader. So kailangan maging responsable at maging reliable sa harap ng kanyang mga tauhan. Diba? So ito, klarong-klaro ang pagsisinungaling, Pakinggan natin yung the whole story, yung vlog ng isang nobody. Ngayon, alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella? Lalaking Cinderella, mga kaibigan. Ito, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito. Ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing kanan. Makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Ipinakita sa video ang mga sasakyang nakahilera sa harapan ng isang magarang mansyon sa lalawigan ng Laguna. Binanggit ang sinasabing lalaking Cinderella hango sa kwento ng isang babaeng dukha na naging mayaman na nagngangalang Cinderella. Ito ang pinagdiinan ni Secretary Remulla sa kanyang pagharap sa mga media na naging di umano dahilan kung bakit nagalit ang dating direktor ng Bucor. Bakit ba sila? Si Silapid nagpunta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung maganda ko sa lumabas yung Cinderella Man. Punta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung maganda ko sa lumabas yung Cinderella Man. Yun yung Silapid. Tapos sa basis. Dahil sa nasangkot ang dating hepe ng Bucor, pinahayag sa lahat ang petsa ng pagpunta ni Lapid sa Laguna at ang petsa rin ng paglabas ng video sa YouTube. Heto ang pahayag. Lumabas sa Cinderella Man, I think 15 na September 15. September 9, nung pumunta sa bahay niya para kumuha ng pictures sa village. Tapos September 17, nagsimula na yung plots. Nagsimula na lahat. Everything came into motion. Yung video, yun yung lumabas sa Cinderella Man, I think 15 na September 15. September 9, nung pumunta sa bahay niya para kumuha ng pictures sa village. Batay sa DOJ, malinaw na ang video ay kinuha mismo ni Lapid sa harapan ng bahay ni Gerald Bantag noong ika-9 ng Setyembre at lumabas yung upload na Cinderella Man noong ika-15 ng Setyembre na naging basihan ng naturang pagpaslang. Mabigat na paratang na sinusuportahan ng video ni Lapid at tumpak na petsa mula sa DOJ. Kung hindi sasagutin, ay siguradong mababaon ang katayuan ng dating direktor. Kaya makaraan ng ilang araw, mariing pinabulaanan ni Gerald Bantag ang akusasyon sa kanyang eksklusibong panayam ng SMNI News. Ito ang sabi niya. Sinasabi niyang September 9, kalukuhan yun. Sinungaling mismo si SOJ. Sasabihin ko sa taong bayan, totoo rin yung sinasabi niyong sinungaling siya. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Hindi ako mananiniwala si Silapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Sa pahayag ng dating pinuno ng Bureau of Corrections, ang akusasyon laban sa kanya ay kasinungalingan, kasama ng nabanggit na mga petsa. Walang duda na ang naturang mansyon at mga kotse ay tunay na pag-aari ng dating hepe. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan. Ang video na sinasabi ng DOJ na kinuha daw ni Percy Lapid noong ika-9 ng Setyembre at in-upload sa Lapid Fire noong ika-15 ay mahirap itanggi. Kung hindi bibigyan ng matinding kontrapruweba mula sa kampo ng dating direktor, maglulukmok ito sa mas malalim pang umunoy. Kaya ang tanong ng marami ay, ano sa mga pahayag ang may malaking butas? Ang akusasyon ni Secretary Remulla o ang paliwanag ng dating hepe ng Bucor na si Gerald Bantag? Upang matunto ng katotohanan,
Kinakailangan na ipangsantabi muna ang politikal na pananaw ng isa at ang hinanakit sa kabilang pangkat ng gobyerno upang maiwasan ang madungis na pagkabayas at lubusang matuto ng critical analysis gamit ang malinaw at objektibong pag-iisip. Kung sakaling tanggalin mo ng ilang minuto ang iyong pagpanig at pagpabor sa sinasaniba ng grupong politikal, mainam ka dahil masasaksihan mo ang hindi napansin ng mainstream media. Ano ang katotohanan sa kaso ni Percy Lapid? Isa sa mga sinasabing maaaring pagtuunan ng pansin ng kampo ng dating direktor upang mapawalang sala si Gerald Bantag ay ang kredibilidad ng mga saksi. Sa kabilang banda, upang maging tagumpay naman ang kaso ng DOJ at ni Boying Remulla, kailangan pagtuunan din ng pansin ang mga pahayag ng dating hepe. Ang kredibilidad ng dalawang panig ay malaking bagay upang ang dalawa ay magtagumpay at ang isang pagkakamali ay magtutulak sa pagkatalo ng kaso. Noong nagpahayag sa media ang DOJ hinggil sa petsa ng video ng Cinderella Man, ayon sa pahayag ni Secretary Remulla, si Percy Lapid mismo ang kumuha ng video sa harapan ng bahay ni Gerald Bantag noong 9 ng Setyembre. Ayon din sa DOJ, lumabas yung upload ng Cinderella Man 15 ng Setyembre na naging pasihan ng naturang pagpaslang. Ang tanong, tumpak ba ito? Bakit hindi natin balikan ang video? Sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing... Ano naman ang mga kayamanang nakamali niya? Yun nga. Bukod doon, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba? Nakita mo ba? Ang petsa ng pag-upload sa video ay hindi 15, ngunit 5 ng Setyembre. At kung bibisitahin ang YouTube channel ng Pumanaw, ito ay in-upload noong 5 nga, hindi noong 15. Akusasyong mawawala ng kredibilidad dahil sa isang pagkakamali. Mantsakin mo, ang pinakabasihan ng pagpaslang ay hindi tumpak. Ito pa ang isa, ayon mismo sa pahayag ng DOJ sa harap ng mga media, si Percy Lapid ang kumuha ng video sa lungsod ng Laguna. Kung ganon, bakit hindi natin itanong sa Lapid Fire? Ito ang sagot niya. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, Kasi nga, ang balita sa atin, 11. Kasi nga, ang balita sa atin, 11. Kasi nga, ang balita sa atin, 11. Ilang beses binanggit na ang impormasyon hinggil sa mansyon at ilang sasakyan ng Cinderella Man ay binalita lamang sa Lapid Fire. Sa madaling sabi, mayroong nagpasa sa kanila ng balita. Kaya naman ito ang sinabi ni Bantag. Kaya kung mananiniwalin si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yun ay connected si Secretary Boying Remulla. Ayon sa dating hepe, hindi raw si Percy Lapid ang kumuha ng video. At lumalabas pa ng pagkuha sa video at pagpunta sa bahay ng hindi kilalang tauhan ay may ugnay sa secretary ng DOJ. Di ba? Very clear kung sino ang nagkuha sa video. Kasi sabi ni Percy Lapid, ayon sa balita, ayon sa nagbabalita, ayon sa impormasyon